Good morning. Nandito tayo sa backyard garden sa likod ng garahe. Papakita ko sa inyo yung sira ng mga nasira sa winter, pagkatapos ng winter. Darating ngayon yung hardinero, gagawin niya yung garden. Tapos, ito yung grass. Ang daming mga gophers na bumahay yata dito o sinira niya yung grass. So, ito na yung after effect ng winter. Ganito yung itsura ng garden ko pag winter. No? Papasok na ang spring, pero maingay lang yung mga ibon. Actually, ano ba yan? Tahimik pa. May mga bulaklak nang lumalabas, spring flowers, kagaya nito, Chris Rose. Paisa-isa, tsaka itong mga hyacinth, lumalabas na. May konti ng sign ng mga roses, pero ano pa yan, ititrim ko. Kaya at the end, tatanggalin ko din yan. Yung mga yan, no, sign ng roses. So, ito na yung garden. Iniikot ko lang kayo ha. Miikot lang ako. Kasi maya-maya lang nandito na yung, yung hardinero. Gusto kong pakita sa inyo kung ano yung tsura ng garden bago niya linisin. Itong part na to, hindi niya to lilinisin. Ako maglilinis nito. No? Yun lang mga kagaya nito, tong area to. Ito lilinisin talaga kasi ititrim, ipuprune yung mga roses. Tapos itong mga kalat dito, ako nang gagawa niyan. Kaya ko nang gawin yan. Paunti-unti. Hindi man ako nagmamadali. So, ito yung damage ng salon ng mga gophers. Ayan, no? Kita nyo? Kailangan repairin. Sabi niya, mga 3 araw niyang gagawin. Matanda na yung yung hardinero ko, pero malakas pa. So, itong itsura ng garden pagkatapos ng winter. So, ayan yung mga pots ko. Ito lahat yan. Isprayan ko lahat yan ng tubig. Mawala lahat yan. Ito, lilinisin din, babawasan ng bulaklak. Mga halaman na bulaklakin. Tapos dito na tayo, papunta na tayo sa side ng garden, ng bahay. Ito wala akong chance walisin kasi hindi pa naman nahulog nung umuwi kami ng Pilipinas. Hindi pa talaga nahuhulog lahat ng dahon. Hindi na tayo papasok sa loob kasi parang alam ko na kung ano itsura niyan. Every year ganyan, no? Dito lang tayo sa side at saka sa front yard. No? Ito yung Eastern Magnolia. May mga may mga buds na pero hindi pa. Siguro mga 2 weeks pa. So hanggang dito nakarating yung, ayan o, grabe, ang dami niyang sinira. Well, tapos itong rhododendron, ang daming buds, ang daming bulaklak. Ayan o, bulaklak lahat yan. No? So, ito na yung apple tree. Sana marami din ibunga, pero every year namumunga talaga yan. So, ito na yung nasa side. Marami akong papatanggal sa kanya. No, sana nga tanggalin niya lahat. Sabi ko tanggalin niya lahat kasi gusto ko magtanim ng bago. No, tingnan mo nyo, may shoot na yung rose. So, ito yung pangalan niya, hindi ko na na-harvest kasi maga kami umalis, October pa lang umuwi na kami Pilipinas. Itong anong tawag dito, blue grapes o kaya dark grapes. May mga natira pang pinanggalingan, no. Hindi ko yan na-harvest. Ewan ko, ibon sigurado ang kumain yan. Okay lang naman, para sa ibon talaga yan. So, ito na yung, na nga ito, Japanese anemone. Tapos, ito yung malaking, alam mo, kailangan bawasan talaga yan. Kung hindi yan babawasan, kailangan nakababa yung mga pangalan nito, dahon niya, yung mga tangkay. Kagaya nito, pag namunga, ang baba-baba. No? Talagang mababa talaga yung punong yan. Hindi ko biniling malaki. So, ito na siya. Ito yung pangalawa, pangatlo na apple tree. Tapos yung mga bambong to, tatanggalin din yan. Ito yung hydrangea. Mga to yung nandito lahat. Yung nasa harap na harap, mga lavender. Itong mga second row, puro roses lahat yan. No?
Ito yung ikaapat na puno ng apples. Ito yung paborito ko. Maliliit ang bunga niyan, pero napakasarap. Eating apples yan eh. Hindi ka niluluto. Kasi mas masarap siyang kainin ng hinog kaysa i-bake. So, ito yung snowballs. Siguro mga 4 weeks pa yan. Ito na yung yellow rose. So, ipuprune din yan. So, ito na itsura ng garden pagkatapos ng winter. So, ganito siya kalala, ganito siya kagrabe. Pero after today, makikita nyo may pagbabago. May second part itong video ito. Gagawin ko siya pagka nagawa niya na itong garden ngayong araw na to. Tapos itong raised bed ko, totaling tatanggalin na ito ngayon. No, yung mga lupa, ewan ko, siguro kakalat niya na lang dyan. Ito yung figs, babawasan din ito. Azalea, tsaka nectarine. Alam ko nectarine yan. Ay, may bulaklak na. Very good. Apat na taon niya yata to, pero ikalawang transfer niya lang. Matanda na, hindi naman matanda. Ano yan eh, tinanim ko sa buto. So, ito yung, ano tawag dito? Queens. At saka ito yung Asian pear. Ginupit ito ng hardinero. Actually, ayaw ko nang ginugupit. Gusto ko ako ang nagugupit, no, para matansya ko kung gaano kataas. Ito kailangan bawasan kasi malaking puno to eh. Ito yung persimmon. Ayan oh. Binili ko, nakalagay wild plum. So, chinek ko yung dahon sa Google, persimmon pala. Pero actually, ang wild plum tsaka persimmon, iisa lang yan. No, tinalian ko kasi naglilin siya. Naglilin siya to the right, gawa ng sun. Pero tatanggalin ko din siguro tong ano, pangalan niyan, itong tali niya. Ayaw ko siya mag-lean. Gusto ko siya straight, no? Babawasan ko pa rin siguro kasi ayaw ko na mataas na puno. Pero siguro lalaki yan eh. Ito na yung mga tinanim kong mga na-prune kong ano, nagupit kong pangalan nito, lavender. Tumubo na siya kaya pwede na siya ilipat sa lupa. So, nasa side garden tayo. Yan ang effect ng ganyan palaging tsura niya. Naramdam ko, papasok na, ayan na yung hardinero ko, pumasok na siya. So, ikakat ko na to. Maraming salamat. Thank you for watching. Ito na yung mga roses. Dito karamihan ng nandirito. Puro, kalimutan ko na ako ng pangalan ng flowers na yan. Pag di siya namulaklak, di ko siya makita. Ito puro roses lahat ito. Ayan siya. Nasa kapitbahay ko na siya. So, i-off ko na siya. Guten Morgen. Ano ba na ha?